Hello, welcome back. So sa video ito, ipasisilip ko sa inyo yung lifeboat namin. So tara, pasukin na natin. Okay. So ito na yung lifeboat natin. So bagong bago no. Okay, alagang-alaga talaga ito ni Seacan Officer. So dito of course, ito yung tangke natin sa fuel, yung diesel natin. Of course, mayroon siyang that one, 136 liters ang dapat laman. At saka itong container na ito, actually ito yung freshwater cooling system niya. Kasi nakahang itong lifeboat natin, so kailangan siya ng cooling system, tubig, freshwater. Okay? So yan. So panay tayo mag-refill dito pag mag-testing sa makina, magpaanda sa makina. Kasi kailangan may tubig talaga para hindi magka-overheat. Pero pag once may baba na ang lifeboat na ito, so of course itong tubig na ito nga fresh water, ma-bypass na yan. So dito sa ilalim, dito diyan banda, yan mayroong valve diyan, pipihitin mo lang yan para ma-close yung source na pipe, itong hose galing sa container na ito. At saka of course doon sa ilalim mabuksan na yan. So ibig sabihin ang suction naman ng makina natin pang cooling is ang seawater na yan. Of course yung iba naman, yung sinasabing yung mga copper plug na yan, doon yun kita mo parang may butas maliwanag. So yan ang tatakpan talaga pag on board mo dito. Bago mo pa anda rin tatakpan mo yan, kasi pag di mo tatakpan yan, anyway may bola man yan, pero pang safety tatakpan mo talaga yan para of course hindi basta-basta pasok ang seawater pag nandoon na sa tubig dagat itong lifeboat natin. Okay, so ganyan siya no. So at saka of course ito yung engine niya. So ito yung engine natin. So hindi ko lang buksan ito. So tapos dito yung battery. Okay, so yung battery, naturally ito naman talaga trabaho natin. So nakapag-video tayo kasi panahon ng maintenance. Saturday, every Saturday mag-maintenance tayo at saka mag-testing. So yan. So i-measure natin ang voltahe diyan. Of course, ganyan siya. At saka yung tungkol sa engine, baka naman ang iba, grabe naman, hindi pinasilip yung engine. So buksan natin yung engine. Okay, buksan natin. Para at least malang makita natin kung ano ang nasa loob. Okay, ano ang laman. Okay, so ganyan talaga siya no. So ito. Okay. Tadanang. So yan. So ito yung laman sa engine natin. Kung tutuusin, kung titingnan mo, mga ilang silindro lang kala to. Kaya ito, mga 3 cylinders siya. So parang makinalin din ng isang maliit na sasakyan. Ganun lang naman talaga prinsipyo nito eh. So hindi ko na masyadong i-discuss to kasi pang mechanical engineer ito. Tayo electrical tayo eh. So at least alam naman natin yung mga basic principle niya. Okay, so ganyan. So minsan dito, i-check ko lang dito yung mga oil level at saka fuel. Yun lang ang i-check ko dito. At saka papaanda rin. Ganyan naman. Okay? Tapos report tayo kay segundo o kay third engineer kung may mga problema. So ganyan. At saka patuloy tayo. So dito kasama sa testing natin, of course itong klaseng natin is revised na. Mayroon siyang parang sa iba circuit breaker malaki, pang ito knife switch ang gamit. So ito i-on natin ito para makatesting tayo sa mga ilaw. At saka pa. Okay, ganyan. Tapos ma-on mo yan. So punta tayo dito sa knob galing sa battery. Ito. So ang estilo nito, kita mo may arrow. So naka-off position yan. So pag once na-on mo yung knife switch, so i-select mo lang is either 1 or 2 na battery. So kasi yung battery na yan, si number 2 yan, itong isa si number 1. So i-select mo. But in our case, halimbawa may port state, mag-testing tayo. So ang gagawin natin para safety tayo, pag hindi sinabi niya using 1 battery o using number 2 battery, pag tayo ang pipili,
sigurado pipihitin natin dito sa, kung 1 pwede 1, dito sa both yung 1 and 2 para sigurado. In kaso palpak man yung number 2, may backup si 1, palpak man si 1, may backup si number 2. Kasi kung number 1 lang, palpak sa number 1, nako, mag-i-X ang kilay ng fourth state niyan. Anyway, mayroon ka pa mang chance sa number 2. At least, mas maganda yung 1 click lang, isang testing lang, anda na agad, di ba? Para walang sabit. Oh, yan naman talaga eh. Okay. So, since naka-both na yan, so check na natin yung mga ilaw natin kasi part din sa mga i-check natin to eh. Okay. Balik tayo dito. So, actually, dito yung umuupo yung magtitimon, magpapaandar, mag-operate sa lifeboat natin. Oh, yan. So, yan. Okay. Oh, yan. Yan yung helm, yung steering wheel niya. Okay. So, ganyan siya. At saka, of course, ito naman yung parang ilaw niya at malang maliwanag dito sa bandang control panel niya. At saka yan, yung may parang orange ito yung mga switches natin. So, may switch sa interior nga part nga light sa loob natin sa lifeboat. At saka isang switch yan para sa canopy sa itaas. At saka of course ito na ang wheel. Then yan, kita mo may susi. So yan ang gagamitin natin pag papaanda nito. At saka of course mayroon diyang lever. Yan. Lever yan. Yan. So yan ang i-move natin papuntang forward at saka papuntang astern. So ahead, then midship, then astern. So yun ang mga term na gagamitin sa barko. Yung ahead, forward, midship, neutral, pag astern, reverse. So ganyan lang. Ganyan. At saka yan ito bawal mo yang galawin kasi diyan magre-release talaga ito. At of course, mayroong mga safety devices, mga locking devices naman talaga. Pero after matanggal yung mga locking at saka safety devices na yan, pwede mong i-release dito. So, dyan. So, di natin basta gagalaw-galawin. At saka ito, yung maliit yan, stop engine. Ibig sabihin, napaanda na natin, gusto nating ipapara. Okay, para mo yan. Hugutin mo lang yan. Hugutin mo yan. Papara na ito. At saka, yung switch na yan, pagpapaandar mo, of course, punta mo sa glow. So i-glow mo muna siya, maybe mga 10 to 15 seconds, saka mo na ipapunta sa start. Start. Kita ba? Hindi makita. Yun. So punta sa start. So pag naka-start na yan, then automatically mag-anda na ito, then i-release mo ang susi, nakapunta na yan sa on. So pag nag-on yan, automatically nag-charge na naman yung battery natin using the engine. So may alternator kasi. Okay? So tapos ipunta mo sa off, tapos hugutin mo dito para mamamatay na siya. So ganyan lang siya. Okay. So testingan natin yung ilaw. So ito, testingan ko. Okay, on natin yan. So tingnan natin doon kung ano ang nangyari. May ilaw ba? Wala. Ayun. Okay, may ilaw. So sa loob, ito yon sa loob. Yung isa, i-on natin yan para yan sa labas. Okay, i-on ko. So sa canopy yan, tingnan natin sa canopy. Yun, may ilaw, di ba? May ilaw. So yan, sa canopy yan, yung switch na yan. Balik tayo sa loob. Actually, mayroon pa tayong lantern dito. Ito nakasabit. I-on dito, this thing. Yun, may ilaw. So pang emergency din yan. So of course, nakakabit yan sa battery supply. Okay? So ganyan siya. Okay, off natin. So actually gusto ko sanang i-on pa o paandar pero mamaya na kasi mag-premier season tayo, mag-practice. So ito mayroon tayong mga provision tank. So laman diyan mga pagkain at saka tubig. Yan siya. Okay, so ganyan no. So dito mayroon pa ring provision dito, tangke. Iwan ko lang anong laman dito. At saka of course diyan may watertight locker at saka yun mga gamit dito sa loob. So So, actually, daming mga gamit sa loob. Daming gamit. So, minsan nga,
may iba nagtatanong kung saan ba yung mga medicine dito. So in some cases wala dito ang medicine, nandoon sa bridge. Dadalhin lang yan pag madating ng emergency. Kung ang iba naman naglalagay ng medisina dito. Okay, so ganyan lang siya. So I think that's all for this video talking about our rescue lifeboat, because mayroon tayong rescue boat, dalawa sila. So of course rescue boat, yun ang pinakamabilis na gagamitin. Malaki ang electric motor doon, gagamitin winds niya, mabilis siya mag-akyat. Pag ipaakyat mo, mabilisan. Okay, so I think that's all for this video, and thank you so much for watching. Please continue to like, share, and subscribe my YouTube channel. This is Licky Arcel. Thank you.